pagnanais ng Panginoong Hesus na tuparin ang kalooban ng Ama. Okay? Sabi sa verse 31 hanggang 34, samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Guro, kumain na kayo. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkain hindi ninyo nalalaman. Kaya't nagtanong-tanongan ng mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi ni Jesus sa kanila, ang pagkain ko ay ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Ang Panginoong Hesus po, pag nagsalita, minsan talaga napakahirap intindihin. Bakit? Kasi po, yung mga kausap niya, sa nakatingin? Sa literal, sa physical, pero lagi ang salita ng Panginoon, saan siya nakapokus? Sa spiritual at saka sa eternal. Di po ba nung kausap niya si Nicodemo, anong sabi ni Nicodemo? Ano sabi sa Panginoon kay Nicodemo? Kailangan kayo ay muling ipanganak. Anong nasa isip ni Nicodemo? Ano? Napasok pa ba ako sa sinapupunan ng aking ina? Ang laki-laki ko na. So nakatingin siya sa physical, sa literal. Pero ang tinutukoy ng Panginoon na muling pagkapanganak ay ang muling pagkapanganak saan? Sa spiritual na aspeto, yung panibagong buhay, yung kanyang lumang pagkatao ay patay na. Anong isisilang? Yung bagong pagkatao. Ganon din nung unang nilang usap ng babaeng Samaritana. Anong sabi niya? Kung alam mo lamang, kung kilala mo lamang itong nanghihingi sa iyo ng tubig at ang ibibigay sa iyong tubig. Kasi yung umiinom dito sa balon, nauuhaw pa eh. Pero yung ibibigay ko sa iyo, hindi ka na muling babalik dito, hindi ka na muling mauuhaw. Sa nakatingin si Samaritana, ay, bigyan niyo nga po ako niya kasi nakakapagod na magigib dito eh. Para hindi na ako babalik dito sa balon para umigib. Saan siya nakatingin? Sa physical. Pero ang tinutukoy ng Panginoon, the spring sa puso niya na bumabalong. Yung living water. Sino ba ang living water? Ang ating Panginoong Hesus. Kaya po dito sa kanilang pag-uusap naman ng mga alagad, sabi niya, meron akong pagkain na hindi ninyo nalalaman. Nagtataka sila, sino kaya nagdala ng pagkain? Kumain na kaya ang Panginoon? Tapos sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila, ang pagkain ko ay tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin. At tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Yun po ang kabusugan ng Panginoong Hesus ng mga sandali na yun. Hindi yung physical na pagkain, kundi yung kanyang karanasan sa kanyang pakikipag-usap dun sa babaeng Samaritana na wala po siyang kumpiyansa sa kanyang reputasyon. Wala siyang confidence sa buhay niya. Bakit? Kasi ang kanyang kalagayan sa lipunan, ang dami niya na naging asawa. Tapos ngayon, may kinakasama siya, hindi man niya asawa. Pero nung nakausap siya ng Panginoong Hesus, anong nangyari? Itong babae na ito ay nagbago ang buhay. At sa pagbabago ng kanyang buhay, ipinagsabi pa niya sa iba kung ano ang kanyang naranasan. Yun ang naging kabusugan ng Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, ang aking layunin, ang kanyang nais, ang kanyang pagkain ay tuparin ang kalooban ng Ama. At gayon din, tapusin ang ipinapagawa sa kanya. Yun, yung sinasabi ng Panginoon, ito yung aking naging pagkain. Yung magawa ko, yung kalooban ng nagsugo sa akin. Okay? Tayo po. Ano po ba yung ating nourishment? Ano po ba yung nagiging kabusugan natin? Napakabuting bagay ito po na tayo bilang tao. Siyempre kumakain. Kailangan ng katawan natin yan eh. Yung kinakain natin, nako-convert into energy, kaya tayo nakabubuhay, nakakagalaw, nagagawa natin mga kailangan natin gawin. Higit na mabuti, yung spiritual feeding. Yung pinakakain tayong salita ng Diyos, di ba? Tumatanggap tayo, nakakapakinig tayo, tinuturuan tayo patungkol sa salita ng Diyos, napakabuti po niyan. Pero alam niyo po ba, bilang mga mananampalataya, bilang tumanggap ng biyaya ng Panginoon, meron din dapat tayong ganon. Magkaroon tayo ng pagnanais na magawa ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hindi yung kung ano lang yung ating tinatanggap, kundi ano yung pwede nating gawin
para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Okay? Binigyan po tayo ng example dito ng Panginoong Jesus. Sa Kanya, hindi siya nakatingin doon sa physical. Physical food, physical sustenance, at tinitignan po niya na nagagawa niya yung kalooban ng Ama. At andun yung kanyang desire na talagang matapos ito. Okay? Tayo po dapat bilang mga mananampalataya, bilang binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos, dapat din ang naisin po natin na magawa po natin sa buhay natin, sa pamamagitan ng kung anong mayroon tayo, magawa natin yung kalooban ng Panginoon. Halimbawa sa church, hindi natin dapat mindset, hindi natin dapat attitude yung kung ano yung pwedeng gawin ng church para sa atin, di ba? Kung ano yung pwede nating gawin para sa church. Material ba to? Hindi lamang po sa material. Higit po, maging spiritual na pagpapala po tayo sa ibang tao. Itong babaeng Samaritana, paano siya naging spiritual na pagpapala? Lalaan ng mga tao, nalaan ng kanyang mga kababaryo na nandoon ang Panginoong Yesus. Na nandoon ang Mesiyas, naroroon ang Kristo. Hindi siya nahiyang magsabi. Nahihiya nga siyang mag-igib, makaharap yung mga tao eh. Pero nang nandoon na, nakaharap niya na ang Panginoon, pumunta siya sa bayan. Sinabihan ng mga tao. Ganon, di ba? Ganon maganda sana mangyari sa buhay natin. Kung ano yung naranasan natin sa pamamagitan ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng pagnanais. Tuparin ang kalooban ng Ama. Okay? Ngayon naman po, yung sumunod na usapin. Ang hirap talaga kausap ng Panginoon, mga panahon na yun eh. So, dito naman po, kanina doon sa pagkain, na hindi naman siya physical food tumitingin, kundi sa ang kanyang kabusugan, ang kanyang satisfaction ay yung magawa ng Ama, ang kalooban ng Ama. Ngayon naman, sa harvest, tingnan natin. Hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid. Hinog na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't kapwa nagagalak ang nagtatanim at ang umaani. Totoo ang kasabihang iba ang nagtanim at iba naman ang umaani. Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. So, usaping harvest naman. Siyempre, naglalakbay po ang Panginoon kasama mga alagad at nakikita nila yung mga bukirin. Uy, yung iba pwede nang anihin, yung iba pausbong na, yung iba konti na lang, pang-ani na, at meron na talagang pwede nang anihin ng mga sandali na. So, may analogy na naman po na binigay ang Panginoon. Yung harvesting souls naman. Okay? Nais niya na yung kanyang mga alagad ay anihin yung itinanim ng iba. Sino ba yung mga iba? Ito po yung mga nasa lumang tipan. Sila yung mga propeta, sila yung mga nagpapahayag tungkol sa Diyos, na hanggang sa mga sumusunod na generation ay nalalaman ng mga tao. Si John the Baptist, ano ba ginawa ni John the Baptist, di ba? Sinisigaw niya na sana ang mga tao ay magsisi na sa kasalanan at magbalik loob na sa Diyos dahil paparating na ang Panginoon. So may mga ginawa sila, yung mga ginawa nila na yun, ginawa ng mga Old Testament people of faith, yung ginawa ni John the Baptist, nagtanim na sila ng binhi, silang nagtanim. Ngayon, sinong aani? Inuutusan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad na kayo naman ang aani. Ginawa nila yung bahagi nilang magtanim, kayo ang mag-aani. Kasi sabi nga hinog na. Sabi, puti na. Kailangan ng anihin. Kasi lumago na yung ibininhing buto. Ano itong ibininhi na ito? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Okay? Ngayon, minsan po, tayo mga tao, alam naman natin kung anong utos ng Panginoon sa atin, di ba? Ipamahagi, ipaalam ang mabuting balita. Okay? Nararanasan nyo ba? Kasi ako, guilty rin po ako dito. Na meron po tayong pagkakataon sa buhay natin na nagkakaroon tayo ng
judgment call. Nagiging excuse natin, itong mga relatives ko na to, hindi pa ito handang makinig ng gospel. Tingin ko, hindi pa sila handang sumampalataya. Tingin ko, hindi pa nila handang tanggapin ang Kristo sa buhay nila. Sinong may sabi niyan? Ikaw lang. Diba? Anong nangyari? Nag-excuse ka na ina-assume mo na itong mga tao na ito ay hindi pa handa. Ang problema, hindi mo ibinahagi ang Panginoong Hesus. Anong nangyari? Namatay. Saan siya mapupunta kung hindi niya nakilala ang Panginoon? Napahamak. Imbis na sana na ibahagi mo si Kristo, maaari nung pagkabahagi mo sa Kanya patungkol sa Panginoong Hesus, siya'y sumampalataya at nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Pero sabi mo, tingin ko, hindi pa siya handa. Namatay. Di ba nakakalungkot yun? Ako po, sobrang nalulungkot ako pag gano'n na may mga namamatay. Na alam ko na hindi namin nakausap, hindi namin nabahagi niya ng mabuting balita ng kaligtasan. Nakaka-guilty. Kasi binigyan po tayo ng Panginoon ng komisyon eh. Ang komisyon natin, tinanggap natin yung biyaya. Tumanggap tayo ng libreng kaloob ng Diyos. Bakit ayaw natin ibahagi sa iba? Tapos itong inaayawan nating bahagi na ano nangyari? Namatay nang walang pagkakilala kay Kristo. Napakabigat. Kaya ang nais ng Panginoon, sa kanyang mga alat, sinasabi niya, anihin na ninyo. Gayon, ang kagalakan ng mga nagtanim at ng nag-aani. Hindi po siya nakatutok sa literal or sa physical na halaman. Kundi yung tao ang ginagamit niya na mga kailangan na o dapat nang anihin. Aalagaan na ng mga disipulo dahil sila ay nagbunga na sa buhay nila yung itinanim na binhi o yung buto. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ngayon, sabi ko kanina, sa analogy na binibigay ng Panginoong Hesus na yung mga tao ang aanihin, merong katuparan yan ng mga sandali din na yon sa lugar na yon. Napakaliit po nung sikar na yon. Kung nasaan sila, sa maliit na bayan lang po yon. Pero alam niyo po, doon sa mga sandali na yon, nagkaroon ng katuparan na yung pag-ani nangyari. Saan po? Dito sa verse 39 hanggang 42. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. So yung mga nakarinig sa bayan, di ba, sabi niya, ay, nakita kong ang taong ito na sinabi sa akin lahat ng ginawa ko. Kaya nakuha niya yung atensyon nila at sila'y nagpunta kung nasa ng Panginoong Hesus at nandun na yung kanilang paniniwala. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya ng mapakinggan siya. Ayun po yung pag-ani. Dahil dumami na po sa napakaliit na lugar na yon, maraming sumampalataya sa Panginoong Hesus. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo. Ibig sabihin, oo, naniniwala kami, pero higit yung aming naging paniniwala ng kami mismo ay narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ito, anong ginawa ng babae? Wala siyang kaalaman tungkol sa Panginoong Hesus. Naranasan lang niya yung pagkaroon ng conversation sa Panginoong Hesus at nalalaman ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Nag-hesitate ba siya na pumunta sa mga kababaryo niya, sabihin tungkol sa Panginoong Hesus? Hindi. Kasi andun yung kanyang kagalakan sa kanyang naranasan nang makilala niya ang Panginoon. At ang mga tao naman na nakarinig, naniwala sila, oo, pero higit na naging tunay yung kanilang pananampalataya ng mismong napakinggan nila ang ating Panginoong Hesus. Alam, marami pong mga tao na gustong-gustong nakakapakinig ng Bible study. Marami pong tao gustong-gustong nakakapakinig ng mensahe patungkol sa Biblia. Pero karamihan po doon, gusto lang. Gusto lang marinig yung istorya,
gusto lang marinig yung mga pangyayari. Pero, maganda pakinggan yan kasi ganda ng mga sinasabi Maganda yung mga turo, gano'n. Pero dito pa rin ako sa religion ko. Alam niyo ba, marami pong gano'n. Kahit nagugustuhan nila mga tinuturo ng salita ng Diyos, nandun pa rin sila, nakahawak pa rin sila sa kanilang religion. Naririnig na nila ang mga katotohanan patungkol sa pag-ibig ng Diyos, patungkol sa biyaya ng Diyos. Pero, dito pa rin ako sa religion ko. Dito ako lumaki, dito ako tatanda, dito ako mamamatay sa aking religion. Nakakalungkot na katotohanan po yan. Ako po, personal ko pong karanasan yan na marami po ako, may mga tao akong binabahaginan ng salita ng Diyos, ng mabuting balita. Nalulugod sila, nagugustuhan nila yung mga pinag-uusapan namin. Pero pagdating na sa aspeto ng pagpapahayag ng pananampalataya, baka alisin mo ako sa religion ko. Hindi yata pwede yun. May magagawa ba ako? Wala akong magagawa. At gayon din sa atin. Kung ganun ang sitwasyon, wala po tayong magagawa. Ano lang kailangan natin gawin? Ipagpatuloy lang natin. Gawin pa rin natin yung bahagi natin. Bakit? Alam natin sa sarili natin, unang-una, hindi tayo ang tagapagligtas. Pangalawa, kailangan gawin lang natin yung gusto ng Diyos na gawin natin. Ano? Ipamahagi, ipaalam sa tao ang mabuting balita ng kaligtasan. Sino ba ang kikilos? Hindi naman tayo Wala naman tayong kakayanan Kahit sabihin mo, ganunin mo sa damit yan? Ano ba? Hindi ka nasampalataya? Isip mo lang ka. Kahit ganunin mo yan, walang mangyayari. Bakit? Sino po ba ang kumikilos? Sinong nagko-convict? Ang banal na espiritu. Kaya nga, di ba, ang kasalanan walang kapatawaran? Yung pamumusong, pagtanggi sa banal na espiritu. Kung ganun po ang mangyayari, tuloy lang natin. Kasi po, hindi naman po nag-stick siya sa religion niya, hindi na siya maliligtas. Hindi natin alam. Ang Diyos ang nakakaalam at saka ang sarili niya. What if, kahit gusto niya mag-stay sa religion niya dahil kamangmangan, sabihin na natin, pero meron naman pala siyang tunay na pananampalataya sa Panginoon. Nakikita ba natin? Hindi. Ang nakakaalam sarili niya at ang Panginoon. Kaya nga ang kahalagahan ng pagpapatuloy natin na ginagawa yung pagsasaboy ng binhi ng buto. Sowing of seeds. Napakahalaga na patuloy natin ginagawa yung kahit hindi natin alam kung anong magiging bunga. It may take time, lalo na sa pamilya natin. As long as itutuloy lang natin yung kailangan natin gawin. Dahil, anong sabi ng Panginoong Hesus sa Kanya? Kailangan, ang Kanyang pagnanais ay ang tuparin, sundin, matapos ang pinagagawa sa Kanya ng Ama. At tayo din, ano ang dapat natin gawin? Sundin ang kalooban ng Panginoon. Hindi tayo ang tagapagligtas, ibabahagi lang natin sa Kanya kung sino ang tagapagligtas, ano ang ginawa ng tagapagligtas. Di po ba? Hindi po madali yung ating kalagayan. Hindi po madali yung pinagagawa ng Panginoon. Ang dami natin kailangan paglabanan. Pero dapat natin siyang sundin. At magkaroon tayo ng pagnanais na magawa yung kalooban ng Diyos. Okay? Kaya sabi ko nga kanina, doon sa lugar na yun, na napakaliit na lugar na yun, naranasan. Ibig sabihin na isa ka to para yung pag-harvest. Bakit? Sabi nila, hindi lang kami naniwala dahil sa sinabi mo. Naniwala kami dahil siya mismo ay narinig namin. Di po ba? Yun din po sa kalagayan sa buhay po natin. Kung mag-share ka, ayoko mag-share kasi wala akong masyadong alam sa Bible Mag-share ka kahit anong salita kahit isang verse o kahit kung ano yung naranasan mong ginawa ni Kristo sa'yo nang tumanggap ka ng biyaya. Ginawa mo na yung bahagi mo. Parang yung babae. Anong ginawa ng babae? Oy, nakausap ko ang Mesiyas. Sinabi niya sa akin lahat ng ginawa niya. Ng ginawa ko. Doon lang siya tumigil, di ba? Wala mo siya ibang sinabi. Nung nakaharap na nila ang Panginoon, nung narinig nila ang salita ng Panginoon, doon sila tunay na nanalig. Kaya tayo, yung buhay po natin, parang tayo lang yung babaeng Samaritana. Ikwento natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Ikwento natin yung naranasan natin. Kasi nga,
Sino magko-convict? Ang banal na Espiritu. Kasi po ang hirap no, yung iba, hindi naman sa, may mga naririnig ako or napapanood. Gumagawa sila ng iba't ibang mga programa, mga style, or mga taktika, or mga steps kung paano ibahagi ang salita ng Panginoon o ang gospel. Kahit anong proseso yan, kahit yung iba nga dinadaan pa sa magic, di ba, Kuya Kalo? Hindi natin kailangan pagandahin. Ang kailangan lang natin sabihin ang katotohanan. Hindi natin kailangan i-package siya ng ganito, ganito, para maging attractive. Hindi! As simple as sharing the gospel is what the Lord wants us to do. Okay? At nangyari po yun sa Sychar, isang maliit na bayan doon sa Samaria. Na yung babae nagkwento at marami ang nanampalataya. Pero ano kayang nangyari kung yung babae, yes, thank you Lord, nakausap ko ang Panginoon, nakausap ko, alam niya yung lahat ng aking ginawa, tapos umuwi na siya. Sayang, marami nang aanihin pala sa lugar na yon, hindi niya alam. Wala siyang kamalayan. Ginawa niya lang yung pagbabahagi ng istorya niya. Kaya po sa atin, yung istorya po ng bawat isa sa atin, kung paano tayo nakakilala sa Panginoon. Kung hindi ka man maalam sa mga verses sa Bible, yun lang buhay mo. God can use your story. God can use what happened in your life to bless others and lead them to place their faith in Jesus Christ. Next, isang pangyayari naman kung saan pinakita naman ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Okay? Ito yung kanyang pagpapagaling sa anak ng isang opisyal. Okay? 46. Nagpunta muli si Jesus sa Cana, sa Galilea. Dito niya ginawang alak ang tubig. Naalala niyo yun? Ginawang alak yung tubig doon sa may kasalan na naubos ng alak. Yung 6 na container na tubig, ginawang alak. Doon yun, nangyari yun. Tapos dito niya ginawang alak. Sa bayan naman ng Capernaum, so doon din sa Galilea, Capernaum, siguro mga 20-30 kilometers, ay may isang opisyal o pinuno ng pamahalaan. Malayo siya dun sa Cana. Mga 30 kilometers ang kanyang layo. Ang sitwasyon naman niya, yung anak niyang lalaki ay may sakit at naghihingalo na. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea, mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak. So, ibang istorya na po ito. Pagkatapos po ng kanyang, kasi di ba, nung sa may Sychar, sabi ng mga tao, Lord, mag-stay muna kayo dito ng ilang araw. Nag-stay siya ng 2 araw, di ba? Pagkatapos niyang nag-stay ng 2 araw, naturuan niya yung mga tao, na-share niya ng salita ng Diyos, sumampalataya sila. After 2 days, umalis na siya at nagpunta na nga siya dito bumalik na siya sa Cana sa Galilea. At meron pong opisyal na nakaalam, ay si Jesus nandun na sa Cana. Kaya ang ginawa niya, may sakit yung anak ko. At ako'y makapangyarihang tao, opisyal ako. May katungkulan ako sa pamahalaan, kaya lang wala akong magagawa. Yung karamdaman ng anak ko, walang magagawa yung aking authority. At nalaman niya nandun ang Panginoong Hesus sa lugar na yon. Kaya siya'y nagtungo. Alam niyo ba? Opisyal siya ng pamahalaan. Sino ba ang Panginoong Hesus? Pero nung nagkaharap sila, sinabi niya, anong tawag niya sa Panginoon? Panginoon. Lord. Naghihingalo na raw yung kanyang anak. Kaya ang gusto niya, isama niya ang Panginoon doon sa kanilang bahay para pagilingin ang kanyang anak. Sabi ng Panginoon, hanggat di kayo nakakakita ng mga himala at kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. Hindi po hindi sinisermonan ng Panginoon itong lalaki. Ang kausap niya, lahat ng nandoon. Lahat naman kayo Hindi kayo sasampalataya kung hindi kayo nakakakita ng mga himala Sabi nga, kahit na nagsalita ang Panginoon na kahit ano naman yan, hindi kayo maniniwala
tayo na po, Panginoon, sumama na kayo sa akin. Alit, naghihingalo na yung anak ko eh. At hindi po malapit yun. So, sa punto nito, ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, umuwi na kayo. Verse 15. Umuwi na kayo. Gagaling ang inyong anak. Naniwala ang lalaki kasi sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, gumaling na ang iyong anak. Tinanong niya, anong oras pa bumuti ang kalagayan niya? Alauna po, kahapon. So, ibig sabihin, no, yung layo ng biyahe niya, kinabukasan pa siya, nakauwi. Alauna po ng kahapon siya na nawalang naglagnat. Tugon nila. Naalala ngayon ng ama, itong ng opisyal na ito, nung oras na iyon, na sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus, gagaling ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang ikalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling mula sa Judea. No? Napakaganda po ng pangyayari ito. Bakit? Isa siyang mataas na opisyal. Kaya lang wala siyang magagawa sa karamdaman ng kanyang anak. Nalaman niya na ang Panginoong Hesus ay nandun sa lugar na yon, kaya pinuntahan niya, pinakiusapan niya, Lord, pwede po ba sumama kayo sa akin? Kasi yung anak ko ay may sakit at naghihingalo na. May tiwala siya na kayang pagalingin ng Panginoon yung kanyang anak. Pero kinakailangan sumama ang Panginoon sa kanilang bahay. Pero sabi ng Panginoon, umuwi ka na, gagaling ang iyong anak. Kung tayo po nasa kalagayan niya, bilang mga tao, sumadya ka ng napakalayo. Sabihin na natin isang araw na biyahe. Panginoon, yung anak ko naghihingalo. Sumama kayo para siya gumaling. Andun yung pagtitiwala niya. Andun yung alam niya, kaya pagalingin ng Panginoong Hesus yung kanyang anak. Pero ang isasagot sa kanya, umuwi ka na. Anong mararamdaman mo kung ikaw yun nasa kalagayan niya? Pero alam nyo, nung sinabi ng Panginoong Hesus yun, gagaling ang iyong anak, umuwi ka na. Hindi siya nag-react violently. Hindi niya pinairal yung kanyang authority. Anong ginawa niya? Sumunod! Kaya po napakaganda ng progression ng pananampalataya nitong opisyal na ito. Bakit? Tingnan nyo. May sakit yung anak niya. May kapangyarihan siya sa lipunan. May magagawa ba yon? Wala. Pero nalaman niya nandun ng Panginoon, alam niyang kayang pagilingin ng Panginoon. Kinausap niya ang Panginoon. Nagbaka sangali siyang sasama. Ang sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, gagaling ang iyong anak, umuwi ka na. Hindi siya nagreklamo. Naniwala siya sa puso niya. Umalis, umuwi. Pagdating ng bahay, gumaling nga ang anak. The same time na sinabi ng Panginoon. At nung na-realize na yon, ano pang nangyari? Hindi lamang po siya ang sumampalataya, kundi ang kanyang buong sambahayan. Nakita niyo yung progression ng kanyang pananampalataya. Biruin niyo, sa layo ng biyahe niya, pwede siyang magulo yung isip niya. Ano ba yan? Ang layo ng binyahe ko. Tapos hindi sumama ang Panginoon para pagalingin ng aking anak. Pwedeng nakalakbay na siya ng ilang kilometro. Hindi, Lord, talagang kailangan kayong sumama eh. Walang ganon. Dahil genuine yung kanyang pananampalataya, pagtitiwala niya sa sinabi ng Panginoon. Believing with action. Anong naging action niya? Tuloy siyang umuwi. At nadatnan niya nga ng kanyang anak ay gumaling na. Napakaganda po. Kaya po sa atin, halimbawa, kung meron po tayo na hinihingi or anuman supplication or concerns natin sa Panginoon, may times talaga na ang tagal ng sagot. Sobrang tagal. Bumibilang ng taon, sa iba bumibilang ng dekada. Pero dapat po sa paglapit natin, sa pag-apila natin na ito sa Panginoon, dapat yung puso po natin nakahandang tumugon doon sa kanyang kasagutan. Kung ang kanyang kasagutan, wait. You have to learn to wait. Pero meron kang puso na nagtitiwala na gagawin niya kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban, kung ito ay makabubuti sa iyo. Ang attitude mo dapat ay meron kang pagtitiwala na gagawin niya. Ano sabi sa Hebrews 11?
Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So itong opisyal na to, meron siyang katiyakan na mangyayari ang inaasahan niyang gagaling ang kanyang anak. Pero alam niyo po, noong mga panahon na yon, wala pa pong nakapagpapagaling from a distance. Yung mga nagpapagaling nasaan? Nandun, kaharap nung may sakit. Pero yung distansya na yan, ilang milya man ang layo niyan, walang problema sa Panginoon yan. Bakit? Sa salita niya lamang. Diba? Dahil sa kanyang kapangyarihan. Ang ating Panginoon po ay walang limitations. Hindi problema yung layo na yan. Okay? So ito pong ginawang ito na himala ng Panginoong Hesus ay hindi lamang po para bigyan ng pabor itong opisyal, kundi ito'y isang sign para ang mga tao ay sumampalataya sa Kanya. Ay pinapakilala niya na siya ang Diyos. Nais nito, sa ginawa niya na ito, yung mga nakasaksi na sila'y sumampalataya sa Kanya. Manalig ang tao sa ating Panginoon Jesus. Okay? So, babalikan po natin, ang greatest satisfaction ng Panginoong Jesus is to accomplish the work God sent Him to do. Babalikan natin yung sa umpisa kanina, no? Ang nais po ng Panginoon ay tapusin, gawin ang kalooban ng Ama. At isa po sa ginawa ng Panginoong Hesus na naging kapaki-pakinabang sa ating lahat ay nang siya ipako sa krus at bayaran ng ating kasalanan. Nang isigaw niyang, "It is finished." Naganap na, nangyari na, natapos ko ang pinagagawa sa akin ng Ama, na tubusin ang sangkatauhan mula sa kamatayan, dulot ng kasalanan. He died on the cross, He was buried, and on the third day, He rose again. Tayo pong mga tao, mga kapatid, sana lahat tayo maranasan natin yung galak ng puso kapag nakagawa tayo ng bagay na sinusunod natin yung kalooban ng Panginoon. Alam nyo, ang hirap ipaliwanag ng pakiramdam na yun, na nasunod mo yung kalooban ng Panginoon. Iba't iba po tayo ng istorya, iba't iba tayo ng sitwasyon, pero meron tayong mga bagay na alam natin pinagagawa ng Panginoon, at pag nagawa mo ito, grabe, ang hirap ipaliwanag ng saya. Yung kagalakan na meron ka kapag nagawa mo ito, pag nasunod mo ito. No? Tapos, yung kaninang ginawa ng babaeng Samaritana, ulitin ko, ipaalam natin sa iba kung ano yung ginawa ni Kristo sa atin. Siya ang kikilos na makita ng iba ay ibang klase pala. Ganun po yung nangyari sa amin ni Grace nung hiwalay kami ni Grace. Nakita ko ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Nakita ko na sa kabila ng luha na idinulot ko sa buhay niya, andun ang kanyang kagalakan at ang kapayapaan. Kaya po ako naririto ngayon sa inyong harapan sa pagkilos ng banal na Espiritu na nakita ko sa pamamagitan ng buhay, ng istorya ng aking asawa. Nais ng Panginoon na yung ating pananampalataya ay hindi mababaw. Yung pananampalataya, yung pagtitiwala na sa lahat ng ating mga concerns sa Kanya, yung pag-action, yung paniniwala natin, yung pagtitiwala natin may kasamang action. Katulad nung ginawa nitong opisyal. Gagaling ang iyong anak, umuwi ka na. No questions asked, umuwi siya at nasaksihan niya ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Ganon din po dapat tayo sa Panginoon. Kung meron po tayong concerns, pagtiwala natin with great faith.